Mga mahal na kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli, si kapatid na Fardy de Castro. Bumabati po sa inyong lahat. Sana'y patuloy na nananahan po sa atin ang mga salita ng Diyos. Na dahil dito ay sumasa atin ang Espiritu Santo. Sa pagsamba po last Thursday, August 6. Binigyan din po nila ang katulad po namin ng mga tiwalag. Sabi nila ay wala na raw Espiritu Santo. Ibinigay po nila na halimbawa si Judas Iscariote na ipinagkanulo po ang ating Panginoong Jesucristo. Pati na ang naunang kasama noon ng kapatid na Felix Y. Manalo, tulad po ni Chopilo Ora at ng kanyang mga kasama. Alam niyo mga kapatid, hindi po namin tinututulan ang kanilang sinasabi sa leksyon. Ang aming tinututulan ay ang baling aplikasyon. Hindi po maaring itulad kami sa kanila. Sapagkat si Judas Iscariote at maging si Chopilo Ora at kanyang mga kasama ay talagang may mga pansariling motibo. Masamang motibo. Mga pansariling kapakanan. Samantalang kami po ay hindi gayon. Ang amin po ay ilabas ang katotohanan. Kaya ang sinasabi namin ay katotohanan. Ang hangad lamang po namin ay ibalik ang iglesia sa tunay na simulain ng pasugong ito sa mga huling araw. Malinaw na malinaw po na sa pasimula pa lamang ng mga kaganapang ito ay hindi po power struggle ang nangyayari. Kailanman ay hindi po inaagaw ni Ka-Angel at lalong hindi po niya pilit na inaagaw ang karapatan ni Ka-Eduardo. Ito po ay isang maliwanag na kasinungalingan na nais po nilang ipalaganap sa pamamagitan po ng pagbibili nila sa mga tagapangasiwa noong nakaraang linggo, para pasamain sa pamamagitan ng character assassination ang Ka-Angel. Pero alam nyo, at ito ay maaaring hindi nila napapansin, wala silang kamalay-malay na kung mayroong binabanggit ang Ka-Eduardo na pilit inaagaw ang kanyang karapatan, ay wala pong iba kundi sila mismo na mga nasa palibot ng Ka-Eduardo. Sa pangunguna po ni Babylin Ventura Manalo, Glicerio B. Santos Jr. at mga kasama nila. Sila po ang may mga maitim na balak na alisin at eventually ay maglaho ang pamilya ng KRD upang bigyang daan ang kanilang hangaring sila ang mamahala sa pamamagitan ng dahas, ng pang-aapi at panggigipit. Isang pamamahala na ang naghahari ay kawalang katarungan. Katulad po ng paghahari ni Akab sa Israel, na ang kanyang asawa na si Jezebel ang siyang naging eliminator. Nakatala po yan sa Biblia, sa unang hari, 16:29 hanggang 33. Tiyak po na ang sasabihin na naman nila ay ganito: puro kayo paratang, wala namang ebidensya. Sabi ko nga noong pinalabas ang huling video, hindi na kailangan ang ebidensya. Pero, ito po, sagot ko. Kung tunay na nasa inyo ang Espiritu Santo,
Bakit hindi ninyo matanggap ang katotohanan ng mga sinasabi namin? Ang hindi po ninyo pagtanggap sa aming ipinapahayag ang siyang nagpapatunay na kayo ang walang espiritu ng katotohanan. Ang tinatanggap ninyo ay mga kasinungalingan dahil ang nasa inyo ay ang espiritu ng kasinungalingan. Yan po ang espiritu ng diablo. Maliwanag po yan na nakatala sa Biblia. Sa unang Korinto 2:12 hanggang 15. At maging sa Juan 8:43 hanggang 45. Mas mabuti siguro ay basahin ko sa inyo ang pahayag ni Apostol Pablo. Ito po ang nakasulat sa unang Korinto 2:12 hanggang 15. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. At kahit po sa Juan, sa 8, mga talatang 43 hanggang 45, ay maliwanag po na nakasulat ang ganito. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya. Sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan. Kaya, hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Kaya, mga kapatid, ang espiritu ng diablo ang naghahari sa kanila. At ito po'y hayag na hayag sa kanilang mga gawa. Sa kanilang mga ipinagagawa at mga gagawin pa batay sa kanilang masamang panukala na gagawin sa pamilya ng KRD at sa buong iglesia. Sa pagsamba po naman kahapon at kanina, sapagkat ngayon ay araw ng linggo, muling itinuro po nila ang kasamaan daw ng aming ginagawa. Ang isa rito, sabi nila, ay ikinakampanya pa daw namin sa mga kapatid na wag nang maghandog o mag-abulo. Maliwanag po na ito'y isa na namang kasinungalingan. Sa bagay, diyan talaga sila sanay na sanay sa kasinungalingan. Kaya nga ang sinasabi ko, bakit nila sasabihin wala na kaming Espiritu Santo? Sila ang walang Espiritu Santo. Sapagkat paanong mananahan sa kanila ang Espiritu Santo? Sanay na sanay sila sa pagsisinungaling.
Kung panunuorin lamang po ninyo ang video at kahit po ang segment ni Ses Trilon na ipinalabas sa ABS-CBN, walang anumang ganitong ipinahayag ang inyong abang lingkod, kundi ang malinaw na binigyang diin ay ganito. Ang pagbaba ng mga nalilikom na handog ay indikasyon po na marami ng kapatid sa loob ng iglesia ang apektado na sa mga nakikitang mga katiwalian at mga anomalya na nagaganap sa loob ng iglesia. Ibig sabihin po, marami na ang hindi naniniwala sa kanila pagka sila may panawagan. Sa halip, marami na ang naniniwala sa katotohanan ng mga pinapahayag po namin na mga katiwalian at anomalyang nangyayari ngayon sa iglesia. Kaya ito po ang aking mga tanong. Ganito ba kung magturo ang mayroong taglay na Espiritu Santo? Hindi. Sapagkat ang may taglay na Espiritu Santo, katotohanan at pawang katotohanan lamang ang itinuturo sa udyok ng Espiritu Santo. Pag binasa po natin ang unang Korinto sa 2:4, mabuti po ay basahin po natin para wag nila tayong paratangan na tayo ay sasabi lang ng kabulaanan. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Ganyan po kung mangaral ang tunay na tagapangaral, na katulad ni Apostol Pablo. Kaya, kung kayo po ay inuudyukan ng Espiritu Santo, bakit pinipilipit ninyo ang mga salita ng Diyos? Para umayon sa inyong paliwanag, para maisingit ang mga aplikasyon laban sa amin at upang gamitin para siraan ang inyong mga kapatid. Maliwanag po yan sa 2 Pedro 3:16 na kung saan pinahayag ni Apostol Pedro yung maling paggamit ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Hindi ba't kayo ang lumilikha ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi? Hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit kami nagsasalita ng katotohanan para pigilin kayo sa pagliligaw sa mga kapatid sa pamamagitan ng mga matatamis ninyong mga pangungusap dahil sa inyong makasariling mga hangarin? Kaya tila bumangon ang pagkakampi-kampi. Di ba't yan ang panawagan ni Apostol Pablo noon sa mga Kristiyano? Sa Roma 16:17 hanggang 18. Bakit ninyo kami ginagawa ng masama? Bakit ninyo kami inaapi, ginigipit, at pinagtatangkaang patayin? Sa bagay, hindi po namin ipinagtataka yan sapagkat ang mga unang Kristiyano sa pangunguna ng mga apostol, naranasan din po nila yun . Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang 2 Korinto sa 4:8 hanggang 9, pagkatapos 11, pagkatapos ay 13. Ganito po ang maliwanag na nakasulat doon. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsan ay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Sinasabi ng kasulatan,
nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayon diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Hindi po isang bagong bagay ang aming nararanasan. Kaya hindi namin ipinagtataka. Sa aming hangaring ibunyag ang katotohanan. Kaya ang tanong namin ay, bakit yun ang ginagawa sa amin? Sa amin ng mga kapatid na naninindigan sa katotohanan at itinatanyag ang mga salita ng Diyos. Hindi ba't ito ang katangian ng pasugong ito sa mga huling araw? Ito po ang nakatala sa Isaiah 42:21, kung saan ay mababasa po ang ganito: dinakila at ginawang marangal ang mga kautusan ng Diyos. Hindi ba't sinabi rin ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa unang Pedro 3:8, sa magandang balita, ayaan ninyong basahin ko sa inyo, sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa at magtinginan kayong mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Yan sana ang inaasahan namin. Pero, kahit na pagbantaan pa nila ang aming buhay, hindi naman kami natatakot. Hindi kami nangangamba. Hindi kami nababahala. Bakit? Sapagkat ang aming pananalig ay ang sinabi rin ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat sa 3:13 hanggang 16. Hayaan po ninyo na aking basahin. At sino naman ang mamiminsala sa inyo kung kayo walang hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta at huwag mabagabag. Idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Yan ang aming pinaninindigan. Kaya kahit ano po ang mga ginagawang pagbabanta nila sa amin, ay hindi po kami natatakot, hindi kami kayang pigilan na ihayag ang katotohanan. Ulit po, mga kapatid, kung nasa kanila ang espiritu ng katotohanan, bakit ayaw nilang sagutin ang maraming mga tanong ukol sa kanilang mga katiwalian at anomalya, maging ang mga paghahasik ng takot at banta? Hanggang ngayon po, ay naghihintay po kami ng kanilang sagot. Alang-alang pa rin sa kaligtasan ng bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sana po, ang ganito naming sinisikap na gawin ay makatulong sa inyo para mabuksan ang inyong isip at unawa. Magkaroon kayo ng lakas ng loob para sumama sa kilusang ito. Inuulit po namin, hindi po ang ginagawa namin ay magtatag ng panibagong iglesia. Hindi. Hindi rin pilit na inaagaw ang kapangyarihan o karapatan ng namamahala. Siguro sila, mga nasa paligid ng Ka Eduardo, talaga namang yan ang maitim nilang plano. Ang hangad po namin, ang iglesyang ito ay ibalik sa kanyang tinatahak na landas. Bumalik ito sa simulain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Na wala tayong ibang sinusunod, itinatanyag sa loob ng iglesia, kundi ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia.
Maraming salamat.